Nagsama-sama sa isang lugar ang napakaraming estudyante at mga teaching advisors para sa gaganaping pagpupulong. Karamihan sa mga lumahok na teaching advisors ay hindi kilala ng ibang mga estudyante dahil nagmula pa ang mga ito sa ibang departamento. Napagtanto ni Fang Ping na malala na talaga ang sitwasyon dahil naroon na rin ngayon sa loob ng catacombs ang 40 sa 60 rank 3 martial artist ng kanilang universidad. Ipinaalam ni Advisor Tang Feng na may mga inaasikaso pa raw sina Vice Principal Wu Quishan at Din Wangjing kaya siya raw muna ang magtatalaga ng mga isasagawa nilang misyon. Sinabi ni Tang Feng na alam na naman daw siguro ng mga ito na ang pinakalayunin ng kanilang military department ay ang pigilan ang pagtatagpo ng dalawang hukbo ng mga syudad na kanilang kalaban. Malaki nga raw ang tsansa na bumagsak ang kanilang Hope City kapag sabay sila ng mga itong inatake. Gawa man daw sa mga metal ang pader ng kanilang syudad pero makakaya na nga raw itong matalon ng mga advanced rank 3 martial artist. Ibig sabihin nga raw noon ay kailangan nilang gawin ang lahat para mabawasan nila ang mga advanced rank 3 martial artist sa panig ng catacombs. Binanggit ni Advisor Tang Feng na nagtayo nga raw ng pansamantalang kampo ang ilan sa mga miyembro ng Heavenly Gate City sa hilagang kanluran ng Hope City, at ayon daw sa report ay nasa 300 ang bilang ng mga low-ranked at mid-ranked martial artist na naroroon. Nasa 120 kilometro pa nga raw ang layo sa kanila ng hukbo ng Eastern Sunflower City kaya dapat na nga raw silang kumilos bago pa man ang mga ito makalapit sa kanila. Ang misyon nga raw na isasagawa ng kanilang panig ay isang joint operation sa pagitan ng mga rank 4 to rank 5 teaching advisors at advanced to peak rank 3 students. Kailangan nga raw ng mga itong wasakin ang pansamantalang kampo ng hukbo ng Heavenly Gate City para mabawasan ang moral ng kanilang mga kalaban. Ang mga estudyante naman daw na below advanced rank 3 ay aakyat sa itaas ng kanilang mga pader para tumulong sa kanilang military department sa pagbabantay sa Hope City. Tinanong ni Advisor Tang Feng ang lahat ng naroon kung mayroon ba raw ang mga itong katanungan. Nagtanong si Fang Ping kung paano na nga lang daw kapag may mga rank 6 martial artists sa aatakihin nilang kampo. Tumugon si Advisor Tang Feng nang wag daw itong matakot dahil ang mga rank 5 teaching advisors daw ang makikipaglaban sa mga catacombs rank 6 martial artists. Ang target nga lang daw ng mga kagaya nitong estudyante ay ang mga martial artist na hanggang rank 3 lang ang ranggo. Naisip ni Fang Ping na nakakaya na naman daw niyang pumatay ng mga rank 4. Pero hindi na nga raw siya mangangatwiran lalo na't maraming tao doon. Ayaw niya rin naman daw mapalaban sa mga rank 6 lalo na't naranasan na niya kung gaano ang mga ito kalakas. Binanggit ni Fang Ping sa katabi niyang si Qin Fengqing na mukhang magiging napakagulong araw ng isasagawa nilang misyon. Pinayuhan ni Qin Fengqing ang ating bida nang makipaglaban daw ito sa mga kalaban na mid-rank kung makakaya nito. Kung hindi naman daw ay mas mabuti na dalhin na lang nito ang mga mid-rank na kalaban sa kanilang mga teaching advisors. Siguraduhin nga lang daw nito na makakaya ng pagdadalhan nitong teaching advisors ang dadalhin nitong kalaban kundi ay parehas nga lang daw ang mga itong mamamatay. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang wag daw itong mag-alala dahil kampo lang naman daw ng mga civilian martial artist ang kanilang aatakihin. Sa katunayan nga raw niyan ay higit na mas malakas ang kanilang military combatants kumpara sa mga civilian martial artist ng catacombs. Ang mga martial artist nga raw ng catacombs ay may sinusunod na herarkiya kaya hindi nga raw lahat ay nakakapag-aral ng mga combat techniques. Sa panig nga raw nila ay malaya silang nakakapag-aral ng mga teknik dahil hinahayaan sila ng kanilang mga grandmaster. Tinanong ni Fang Ping kung bakit hindi na lang daw nila ipaubaya sa mga grandmaster ang pagliligpit sa mga low-ranked at mid-ranked martial artist, bakit nga raw kailangang sila pa ang sumalang sa panganib. Pinaliwanag ni Qin Fengqing na may sinusunod daw na code of honor ang mga martial artist ng catacombs. Sa tuwing nagkakaroon nga raw doon ng digmaan ay ang kawal lang ang makikipaglaban sa mga kawal at ang mga general lang ang makikipaglaban sa mga general. Kapag pinaligpit nga raw nila sa mga grandmaster ang mga mahihinang martial artist ng kalaban ay malalabag nga raw nila ang sinusunod doon na patakaran. Tiyak nga raw na babawi ang mga ito sa kanila at mas lalo lang silang madedehado. Binanggit ni Fang Ping na narinig nga raw niya na maraming malalakas na martial artist sa loob ng catacombs. Tinanong niya si Qin Fengqing kung bakit hindi nga raw nila ang mga ito nakikita. Sumagot si Qin Fengqing na ang hula nga raw nila ay hindi pa konektado sa isa't isa ang mga lagusan ng catacombs kaya hindi pa ang mga ito nagpapakita.
Naghihintay pa nga raw ang mga ito na maging konektado ang mga lagusan para sabay-sabay na nilang ubusin ang mga tao sa mundong Earth. Ibig sabihin nga raw noon ay humaharap pa lang sila ngayon sa bahagi ng digmaan, walang-wala pa nga raw ito sa malaking digmaan na paparating sa kanila. Inaya ni Qin Fengqing ang ating bida nang sumama na lang daw ito sa kanya sa pagpatay sa mga rank 4 at rank 5 mamayang gabi. Mababagot nga lang daw siya sa pakikipaglaban sa mga rank 3 at napakaliit rin lang daw ng makukuha nilang bounty mula sa mga ito. Ang naiisip niya nga raw na plano ay magpapaulan ng ating bida ng sunod-sunod na pag-atake sa kanilang magiging target, at kapag medyo nanghihina na nga raw ang kanilang target ay siya naman daw ang papatay dito gamit ang malakas niyang pag-atake. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung tingin nga ba raw nito ay basta lang bumabalik ang kanyang vitality. Nagagawa niya nga lang daw ito gamit ang mga kinakain niyang pills. Sinabi ni Qin Fengqing na magiging 50-50 naman daw ang kanilang magiging partihan. Hindi pa rin pumayag ang ating bida at sinabihan si Qin Fengqing nang umalis na lang daw ito sa kanyang harapan. Sinabi ni Qin Fengqing na 40% na lang daw ang sa kanya at 60% daw ang mapupunta sa ating bida, maaari niya pa nga raw itong ibaba basta pumayag lang ito. Tinanong ni Fang Ping kung hindi ba raw mas maganda na pumatay na lang sila ng maraming rank 3 kaysa sa magpakahirap sila sa pagpatay sa mga mid-ranked martial artist, mas maliit man daw ang kanilang kikitain pero dadamihan naman daw nila ang kanilang mapapatay. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida ng isang araw itong mangmang, ang pagpatay nga raw ng isang rank 4 ay katumbas na ng pagpatay sa 10 rank 3. Nagulat si Fang Ping dahil napakalaki raw pala ng diferensya nito. Idinagdag pa ni Qin Fengqing na maaari raw nilang ipatrade ang isang rank 4 heart sa 300 academic points at ang isa naman daw rank 5 heart ay nagkakahalaga ng libu-libong academic points. Nang hinayang si Fang Ping dahil hindi niya nga raw nakuha ang mga puso ng mga catacombs martial artist na pinatay ng nakasama niyang halimaw. Malaki nga raw pala sana ang nadagdag sa kanyang wealth value kung napatrade niya ang mga ito ng academic points. Naisip ni Fang Ping na parang araw siyang nagkaroon ng isang sorpresang bonus nang dahil sa nalaman niyang ito. Pagsapit ng dilim ay nagsimula ng kumilos ang grupo na kinabibilangan ng ating bida. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung payag na ba raw ito na makipagtulungan sa kanya. Naisip ni Fang Ping na talagang napakakulit nga raw nito. Binanggit ni Qin Fengqing na may bago raw siyang ideya, maaari nga raw silang umataking dalawa sa likuran ng Heavenly Gate City. Naroon nga raw ngayon ang hukbo ng Heavenly Gate City kaya tiyak siya na kakaunti na lang ang nagbabantay ngayon sa syudad ng mga ito. Binanggit din ni Qin Fengqing na magkasama nga raw silang pumasok noon ni Wang Jinyang sa kampo ng mga kalaban at nakakuha raw sila ng isang energy stone na may bigat na halos kalahating kilo. Tinanong ng ating bida kung totoo ba raw ang sinasabi nito. Naisip ni Fang Ping na nagkakahalaga nga raw ng 15,000 academic points ang kalahating kilo ng energy stone, halos nasa 4 to 500 million na nga raw ang halaga nito sa kanyang wealth value. Sumagot si Qin Fengqing nang totoo raw ang sinasabi niya, pero mas kakaunti lang daw ang kabahagi na kanyang nakuha dahil iginiit nga raw ni Wang Jinyang na mas malaki ang naging kontribusyon nito. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung bakit na-stock na raw ito sa peak rank 3 kung nakakakuha naman daw pala ito ng mga mamahaling resources. Sumagot si Qin Fengqing nang ginamit niya nga raw ang lahat ng mga resources na kanyang nakuha sa mga pills para mas mapalakas pa ang kanyang mga combat techniques at sa kanyang gamit ngayon na B-grade sword. Sinabihan din ito ang ating bida nang mag-ingat daw ito sa pagsasalita dahil kayang-kaya niya nga raw palagan ang 5 nito nang magkakasabay. Nang asar si Fang Ping nang makakaya niya rin daw palagan ng sabay-sabay ang 5 ni Qin Fengqing. Binanggit ni Qin Fengqing na gumagamit nga raw siya ng 500 cal sa pinakamalakas niyang pag-atake, at nagagamit niya nga raw itong pangpatay sa mga rank 4. Kahit pa nga raw mabilis bumalik ang vitality ng ating bida ay wala pa rin daw itong panama sa kanyang bilis. Sumagot si Fang Ping nang wag nga raw itong mayabang dahil isa lang naman daw itong rank 3, hindi nga raw siya napatay ng isang rank 6 kaya hindi rin siya nito magagawang mapatay. Sinabi ni Qin Fengqing na tanga lang daw ang rank 6 na humabol sa ating bida, kung siya nga raw ang nakalaban nito ay hindi na niya ito bibigyan ng pagkakataon na makatakas. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung totoo ba raw ang kumakalat na balita na nakapatay na ito ng mga rank 5 catacombs martial artist, dapat nga raw pala ay sinusubukan na nilang maglaban at nang malaman na nila kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Tumugon si Fang Ping nang totoo nga raw ang narinig nitong balita,
Nakapatay na nga raw siya ng rank 5 kaya hindi siya natatakot sa isang rank 3 na kagaya nito. Naisip ni Advisor Wu na para nga lang daw nasa isang field trip sina Fang Ping at Qin Fengqing kung mag-usap, nakakalimutan na nga raw yata ng mga ito na mapanganib ang misyon na kanilang gagawin. Natatanaw na ngayon ng grupo na kinabibilangan ng ating bida ang kampo ng mga civilian catacombs martial artist na kanilang aatakihin. Sinabi ni Qin Fengqing sa mga kasama nilang teaching advisors na ang mga ito na raw ang bahala kapag may nakalaban silang rank 6 martial artist. Magagawa niya lang daw makapatay ng dalawang rank 4 or rank 5 pero wala pa nga raw siyang laban sa isang rank 6. Nadismaya naman sina Fang Ping at ang ibang mga teaching advisors dahil kanina nga lang daw ay nagyayabang ito na napakalakas nito. Naalala ni Advisor Wu ang pag-uusap ni Qin Fengqing at Fang Ping tungkol sa pagpatay ng mga rank 4 at rank 5. Kapag inatake nga raw ang mga ito ng mga mid-ranked martial artist ay mapapahamak ang iba ng mga itong kasamahan na mga rank 3 students. Sinabihan ni Advisor Wu sina Qin Fengqing at Fang Ping nang maaari raw ang mga itong gumalaw nang nakabukod sa kanila, wag na nga raw ang mga itong sumama sa ibang mga estudyante. Nagtaka si Fang Ping kung bakit ito sinabi ni Advisor Wu at kung bakit siya nadamay, pero natuwa naman si Qin Fengqing dahil yun din mismo ang balak niyang gawin. Sinabihan ni Advisor Wu ang mga kasama nilang estudyante nang gagalaw na raw sila pagkalipas ng 2 minuto, kahit gaano pa raw kadami ang mapatay ng mga ito ay sabay-sabay daw silang aatras pagkatapos ng 15 minuto. Sinabihan din ni Advisor Wu ang ibang mga teaching advisors na dapat daw ng mga itong sundin ang natanggap nilang utos imbis na lang daw kung mamamatay na talaga ang mga ito, wag nga raw na mga itong hahayaan ang kahit na sinong mid-ranked martial artist na makalampas sa boundary ng kanilang nasasakupang kampo. Gusto sanang sabihin ni Fang Ping na ayaw niya raw sumama kay Qin Fengqing pero hindi niya makausap si Advisor Wu dahil busy ito sa pagpaplano. Gumalaw na agad ang grupo na kinabibilangan ni Fang Ping pagkalipas ng 2 minuto. Nagulat ang isang nagbabantay na lalaki noong may bigla na lang umatake sa isa niyang kasamahan. Bago pa man siya makalapit sa kanyang kasamahan ay may umatake na rin agad sa kanya. Nagsimula ng kumilos ang mga estudyante at mga teaching advisors para atakihin ang kampo ng kanilang mga kalaban. Tinanong ni Qin Fengqing kung ano pa ba raw ang hinihintay ng ating bida. Nagtanong naman si Fang Ping kung basta na lang daw ba silang susugod, akala nga raw niya ay magsasagawa muna sila ng ilang ambush attack bago sila makipaglaban ng harapan. Tumugon si Qin Fengqing na may mga mid-ranked martial artist nga raw na nakadestino sa aatakihin nilang kampo, kaya natitiyak niya nga raw na napansin na ng mga ito ang pagkamatay ng iba ng mga itong kasamahan. Wala na nga raw silang ibang pagpipilian kundi ang makipaglaban ng harapan gamit ang kanilang mga lakas. Nagpakawala si Advisor Wu ng isang malakas na pag-atake na siya namang agad na kumitil sa buhay ng mga papalapit na kalaban. Sinabihan ni Advisor Wu ang mga kasama niyang teaching advisor nang wasakin daw ng mga ito ang mga bakod ng kampo ng kanilang kalaban at kuhanin daw ng mga ito ang atensyon ng mga rank 4 at rank 5 martial artist. Agad naman itong ginawa ng 2 teaching advisor, nagbiro pa ang mga ito kay Advisor Wu nang wag daw sila nitong utusan. Nawasak agad ang mga bagay na ipinangbakod ng mga kalaban sa pag-atake ng mga teaching advisor. Naisip ni Fang Ping na mukhang mga mababait nga raw ang mga kasama nilang teaching advisor pero nagiging malupit nga raw pala ang mga ito pagdating sa labanan. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung bakit nakatunganga pa rin daw ito, dapat nga raw nitong bilisan ang pagpatay sa mga kalaban dahil aalis rin agad sila pagkatapos ng 15 minuto. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang sumunod daw ito sa kanya, pupunta nga raw sila sa direksyon kung saan dinala ng mga teaching advisor ang mga mid-ranked martial artist. Kakalabanin nga raw nila ang isa sa 3 mid-ranked martial artist na kinakalaban ni Advisor Wu. Umalma si Fang Ping sa pagtawag sa kanya ni Qin Fengqing dahil wala naman daw siyang sinabi na makikipagtulungan siya dito. Naghahanda na ngayong pumwesto ang 2 mid-ranked martial artist para pumalibot kay Advisor Wu. Dumating na si Qin Fengqing at sinabihan si Advisor Wu nang tutulungan niya raw ito. Agad na inatake ni Qin Fengqing ang isa sa catacombs mid-ranked martial artist. Sinabihan ni Advisor Wu si Qin Fengqing nang wag na raw nitong puwersahin ang sarili nito kung hindi pa nito makakaya ang ganoong kalakas na kalaban. Nainis ang catacombs mid-ranked martial artist na inatake ni Qin Fengqing.
Agad na tumakbo si Qin Fengqing at sinabihan ang ating bida nang gamitin na raw nito ang mga magkakasunod nitong pag-atake sa kalaban na humahabol sa kanya. Naisip ni Fang Ping na kapag hindi niya nga raw sinunod ang ipinapagawa ni Qin Fengqing ay manganganib ang mga kasamahan nilang rank 3 sa humahabol ditong rank 4. Sinalubong na agad ng ating bida ang papalapit na kalaban bago pa man ito makalapit sa kanyang mga kasamahan. Nagpakawala siya agad ng 4 na sunod-sunod na pag-atake gamit ang kanyang Manic Explosion. Agad din namang gumamit ng malakas na vitality ang Catacombs Martial Artist para pigilan ang pag-atake ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na kailangan pa raw niyang hintayin na umunti ang vitality ng kanyang kalaban bago niya ito mapatay ng dahil sa estilo ng kanyang pakikipaglaban. Pinaulanan ulit ni Fang Ping ng magkakasunod na pag-atake ang lalaking rank 4 martial artist. Sinamantala ni Qin Fengqing ang pagdepensa nito sa pag-atake ng ating bida. Ginamit agad ni Qin Fengqing ang malakas na pag-atake na ilang beses na niyang naipagyabang kay Fang Ping. Agad na namatay ang lalaking rank 4 martial artist sa lakas at bilis ng pag-atake na isinagawa ni Qin Fengqing. Namangha si Fang Ping sa pag-atake na ginamit ni Qin Fengqing, sa bilis nga raw nito ay halos hindi na niya ito nakita. Nagyabang si Qin Fengqing at sinabi na nasunod nga raw nila ang naisip niyang plano. Nagulat siya noong makita niya na naghahanap na agad ng mga resources ang ating bida sa napatay niyang kalaban. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang ito na nga raw ang kumuha ng puso ng pinatay nitong rank 4 at siya naman daw ang magbabantay sa kanilang paligid. Ayaw niya nga raw itong gawin dahil masyado raw itong nakakadiri. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang napakaarte naman daw nito. Kinuha ng isang Catacombs martial artist ang atensyon ng isa nitong kasamahan. Tumuro ito sa direksyon kung saan nakatayo sina Qin Fengqing at Fang Ping. Nakita ng ating bida na napansin na sila ng iba nilang kalaban. Agad nitong ipinaalam kay Qin Fengqing na may 2 kalaban daw na papalapit sa kanila. Susubukan niya nga raw muna ang mga itong pigilan kaya bilisan ng araw nito. Tumugon naman si Qin Fengqing nang malapit ng araw siyang matapos. Agad na inatake ni Fang Ping ang 2 mid-ranked martial artist na papalapit sa kanila. Umatake na rin si Qin Fengqing para kuhanin ang isa sa 2 nilang kalaban. Tinawag ni Qin Fengqing ang mga teaching advisors at sinabi na makakaya nga raw nilang 2 ni Fang Ping na makipaglaban sa isang mid-ranked martial artist. Pero mahihirapan nga raw sila na labanan ang mga ito ng one-on-one. Tumugon ng isang teaching advisor nang hindi niya rin daw ang mga ito matutulungan dahil napakalakas rin daw ng kanyang kinakalaban. Gumamit si Fang Ping ng sunod-sunod na Manic Explosion para mabilis na manghina ang kanyang kalaban. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang magpalit daw muna sila ng kalaban. Nainis si Fang Ping dahil napahina ng araw niya ang kalaban na inagaw ni Qin Fengqing. Naisip niya na mukhang gusto nga raw talaga siya nitong lamangan. Sinabi ni Qin Fengqing na wag na raw itong magalit dahil may usapan naman daw silang 2 na 30-70 ang kanilang magiging partihan sa lahat ng kanilang makukuha. Wala nang nagawa ang ating bida kundi harapin ang kalaban na isinalin sa kanya ni Qin Fengqing. Naisip ni Fang Ping na mas malakas nga raw ang kalaban niyang ito kumpara sa una niyang kinakalaban. Nabahala ang ating bida noong makalampas sa kanya ang kalaban niyang mid-ranked martial artist. Agad niyang binalaan si Qin Fengqing nang mag-ingat daw ito. Napansin ni Qin Fengqing ang mid-ranked martial artist na aatake sa kanyang likuran. Agad siyang tumalo ng mataas para iwasan ang pag-atake ng isa nilang kalaban. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang bakit nga raw nito hinayaan na makalampas dito ang kinakalaban nitong mid-ranked martial artist. Nangatwiran si Fang Ping nang napakabilis nga raw nito. Sinabi ni Qin Fengqing na hindi raw ito mabilis, mabagal lang daw talaga ang ating bida. Iminungkahi ni Qin Fengqing na magpalit na raw ulit sila ng kalaban dahil mamamatay nga lang daw silang 2 sa kagagawan ng ating bida. Tumugon si Fang Ping nang ano nga raw ang magagawa niya kung ito talaga ang gustong puntiryahin ng kanyang kalaban. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang mabilis man daw itong tumakbo pero napakabagal naman daw ng mga pag-atake nito. Ang Manic Explosion nga raw ay isinasagawa dapat ng mabilis, kailangan nga raw nitong gamitin ang puso nito para maramdaman nito ang bawat galaw ng kinakaharap nitong kalaban. Patamaan nga raw nito ang katawan ng mga kalaban at huwag ang mga gamit ng mga itong sandata.
Nagtanong si Fang Ping kung paano niya nga raw mararamdaman ang galaw ng kanyang kalaban. Pinaliwanag ni Qin Fengqing na kapag nakikipaglaban daw ito ay mararamdaman naman daw nito ang mga bakas ng naiwang vitality ng kalaban sa isinagawa nitong pag-atake. Naisip ni Qin Fengqing na kapag bumilis daw ang pag-atake ng ating bida ay hindi na raw magkakaroon ng oras ang kalaban nito na makapagsagawa agad ng depensa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maunawaan ni Fang Ping kung paano niya gagawin ang sinasabi ni Qin Fengqing. Hindi niya nga raw mabasa kung paano gumalaw ang kanyang kalaban gamit lamang ang mga naiiwan nitong energy particles. Naalala ng ating bida ang nabanggit sa kanya ni Teacher Lee na maaari niya raw malaman ang mga paparating na panganib gamit ang mental strength, nagagawa nga rin daw ito sa pamamagitan ng pagramdam sa galaw ng vitality at ng mga energy particles. Sinubukan agad ito ng ating bida dahil halos magkaparehas lang naman daw ito ng proseso. Natuwa si Fang Ping dahil nakikita na niya nga raw kung saan magmumula ang sunod na pag-atake ng kanyang kalaban. Bukod nga raw sa nababasa na niya ang galaw nito ay nakikita na rin daw niya ang kahinaan ng depensa nito. Ngayon nga raw na alam na niya ang sunod na gagawin ng kanyang kalaban, hindi na lang daw siya basta iiwas dahil maaari na nga rin daw siyang magsagawa ng kanyang counter-attack. Dumugo ang kaliwang braso ng lalaking mid-ranked martial artist matapos itong matamaan ng ating bida. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang ipagpatuloy lang daw nito ang pagbibitaw ng mga malalakas na pag-atake. Gagamitin niya nga raw ang opening na magagawa ni Fang Ping para wakasan ang buhay ng kalaban nito gamit ang malakas niyang pag-atake. Pero kapag nangyari nga raw yun ay kailangan siyang protektahan ng ating bida sa kinakalaban niya ngayon dahil tiyak nga raw na manghihina siya matapos niyang gamitin ang kanyang ultimate move. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung paano na nga lang daw kapag hindi niya ito naprotektahan at hindi niya napigilan ang kinakalaban nito. Tumugon si Qin Fengqing nang hindi niya nga raw patatahimikin ang ating bida kahit na masawi pa siya sa labanang ito. Naisip ni Fang Ping na nakakamangha nga raw ang laki ng tiwala sa kanya ni Qin Fengqing. Mukhang pagmumultuhan nga raw talaga siya nito kapag hindi niya ito naprotektahan.